Again, to recall the bottom problem tayo, balance delta, kung saan we are asked for the line time. And of course, ang sabi sa inyo, primarily, ang solution po natin ay acceleration sa voltage line. Ang voltage line nila namin nakatitin tayo base. Now, kung kukunin po natin ang power, dun sa problem number 48. Kukunin natin ang dito al 48. Hindi, pinagin ko lang. Kukunin natin sa dadagdag po ito. Kukunin natin ang 48. Tutuloy niya yun. Basta na yung mga logarithm dito. Yes po, yung delta. Mabagyan po natin yung delta. Okay, gagamitin ko po itong formula ng square root of 3. B line, I line, cosine, theta. So, we have here square root of 3. Ang line voltage po yung given na voltage na 110. As I said, nagagamitin lamang po natin yung pag. Yan ang ating line current, yung pinahanap sa atin. And again, we need to need the magnitude. Ano ang magnitude yung 38.11. Then, saan po natin kukunin ang theta? Theta can be determined from the angle of the impedance. And what's the angle of the impedance? Ang angle po ng impedance natin ay 45 degrees. So, cosine 50. Now, please compute. I got 134.26. 134. 26. Now, i-check po natin ito. Gagamitan po naman po ng phase quantities. Ano magiging equation ng ating T total? 3 P phase, I phase, cosine, theta. So, 3. Now, take note na problem ng motor, take po natin ay delta. Ang delta, ang B phase, ay equal sa B phase. So, 100 pa rin, 110 pa rin po ito. Kaya hindi na 38.11 ang gagamitin natin. Gagamitin po natin yung magnitude ng phase current. And the magnitude of the phase current is 22. Yung IAB, IBC, at ICC. Ngayon, ano naman po gagamitin natin theta? Sa theta, whether yan kung ay line voltage or line current or line or phase current, ang gagamitin pa rin po natin ay angle sa pagitan ng B phase at saka sa I phase. Or yung pa rin po angle ng impedance. Cosine or and that is equal to, dapat ko ipag-mesh yan. Step. 2963.88. Ang B phase, 3 B phase, I phase. No, hindi po square root of 3. 1, 6 or 26. 513.6.
5-1. How about the first one? 5-1-3-4. Pwede yan. Kung hindi man po equal, magkalapit po tayo. Okay. O, isa pa, gamitin po ulit po natin yung phase property. Yung 3I phase square multiplied by resistance per phase. So 3 times 22 square times, ano po ang ating resistance per phase? E di, kunin po natin ang rectangular form ng ating impedance. Ano po ang rectangular form ng impedance natin? What is 5 1 angle 45 in rectangular? 3.54 plus 3.54. Jadi ganito po yung ating R, and of course ito yung ating X. So times 3.54. So times 3.54. Thank you. 3 times 22 square times 3.54. 5140.08. 0. So, tingnan niyo po mabuti ha. Kung gagamitin niyo po yung square root of 3, ang kasama po niyan ay line voltage at saka line current. Kung gagamitin niyo naman po yung 3, ang kasama po niyan ay phase voltage at saka phase current. Ito ay phase current at saka yung maging resistance. Okay, natasolve para naman. Baka may tanong pa po kayo for clarification. Okay, so let's try this one.